Kumusta? Tara, samahan niyo ko sa isang time travel, ika nga. Kasi bubuksan natin ang isang kwento mula sa napakalayong nakaraan. Ito yung isa sa pinaka-importanting discoveries sa kasaysayan natin. Isang kwento na babago sa lahat ng alam natin tungkol sa kung saan tayo nanggaling. Game na, simulan na natin! Alam mo, naisip nyo ba gaano na nga ba talaga katagal may tao dito sa Pilipinas? Seryosong tanong, di ba? Well, ang sagot dyan, baka mas lumapa sa iniisip mo. At yung sagot na yan, nakatago pala sa loob ng isang kuweba. Dito na pumapasok ang kwento ng taong tabon. Okay, so unang bahagi, itong isang sinaunang katanungan. Dito natin sisimulang buklatin yung misteryo ng sino nga ba ang mga unang Pilipino? Okay, so for the longest time, ang paniniwala talaga yung tinuturo sa atin sa school, di ba? Na nagsimula lang daw ang kwento ng tao sa Pilipinas mga 30,000 years ago. Yun yung alam nating lahat. Pero paano kung mali pala yun? Or well, hindi naman mali pero kulang. Paano kung yung kwentong alam natin nawawala pala yung pinakaunang chapter? At paano kung may nauna pa pala sa kanila? So, saan nga ba natin hahanapin ang sagot? Dito na tayo sa ikalawang bahagi, ang mga kuweba ng Palawan. Yes, dito mismo sa isang prehistorikong tahanan, maghahanap tayo ng mga clue. Okay, let's set the scene. Ang crime scene natin, ika nga, ay ang Tabon Caves sa Palawan. At huwag kayong magkakamali, hindi lang ito isang kuweba. It's a massive complex. Mahigit 200 caves yan. Kaya nga tinawag itong duyan ng sibilisasyong Pilipino. At dito talaga nag-focus yung mga archaeologists. At yung lead detective natin sa investigasyong to, si Dr. Robert B. Fox. Ang ganda ng sinabi niya Sabi niya, itong mga kuwebang to parang time machine daw na magdadala sa atin pabalik sa nakaraan. At you know what? Tamang-tama siya. Okay, dito na tayo sa part na exciting. Ikatlong bahagi, ang 47,000 taong gulang na clue. Dito na natin matutuklasan yung ebidensya na literally nagpabago ng lahat. So, ano ba yung nahanap nila sa loob? Tatlong key evidence. Una, isang fossilized na skull cap, yung itaas na parte ng bungo. Pangalawa, isang piraso ng panga. At pangatlo, mga simpleng gamit na bato. Ito yung patunay na may sistema na sila, na marunong na silang mabuhay. Parang mga piraso lang ng isang higanteng puzzle yan, di ba? Pero syempre, ang pinakamalaking tanong talaga ay, gaano na ba katanda ang mga to? Ito yung tanong na magbabago ng lahat. Ready na kayo? 47,000 taon. Grabe, 47,000 years old. Grabe, no? Sa pamamagitan ng scientific methods, yan yung lumabas na edad. At ang ibig sabihin niyan, mas matanda ito ng halos 17,000 years old kumpara sa dati nating alam. Imagine, binasag nito yung buong timeline ng kasaysayan natin. Para mas mag-gets natin kung gaano katagal yung 47,000 years, isipin niyo to, yung mga pyramids sa Egypt na sobrang luma na sa isip natin, mga 4,000 years ago lang yon ginawa. Yung taong Tabon, nandito na siya 47,000 years ago. Ang layo, di ba? Mind-blowing. So ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng to? Dito na tayo sa ikaapat na bahagi, ang pagbabago sa prehistorya. Ano ba talagang impact ng discovery na ito? Okay, so tingnan natin yung before and after. Dati ang kwento, yung mga unang tao parang mga turista lang na dumating via waves of migration mga 30,000 years ago. Pero dahil sa taong Tabon, boom! Ang bagong kwento, nandito na ang mga modernong tao more than 47,000 years ago. At hindi lang yan this makes it one of the oldest proofs of modern humans in all of Southeast Asia. Game changer talaga. So para malinaw lang, taong Tabon, yan ang pangalan na binigay sa mga fossils na to. Sila yung representation ng isa sa mga pinakaunang Homo sapiens dito. Homo sapiens, yan tayo, modern humans. Ibig sabihin yung mga ninuno nating to, halos kamukha na natin at ganun na rin halos mag-isip. Kaya gets nyo na, hindi lang to buto, hindi lang to fossil. Ito yung pinakaunang pahina sa libro ng lahing Pilipino. Ito yung resibo na napakatagal na nating nandito.
At dito na tayo sa huling bahagi, ang patuloy na pagtuklas. Kasi dapat nating tandaan, ang kasaysayan, hindi yan isang librong tapos ng isulat. Hanggang ngayon, yung Tabon Caves patuloy pa ring ine-explore. Bawat bagong mahahanap doon, parang bagong pahina na nadadagdag sa kwento natin. So yung history book natin, live na live, patuloy pa ring sinusulat. So, ang Taong Tabon, di ba, isang simula pa lang pala yan. Isang napaka-importanting simula. Kaya ang iiwan kong tanong sa inyo ay ito. Kung ito pa lang ang simula, ano pa kaya ang mga ibang kwento, anong mga sikreto ang nag-aabang pa rin sa ilalim ng lupa, naghihintay lang na matuklasan?